Mapagpalang araw sa lahat ng Pilipino. Ito ay isang bukas na liham, panawagan para sa mamamayan ng bansang Pilipinas. Kasama ang hakbang ng maisog sa buong kalakhan ng bansa at maging sa labas ng bansa sa matibay na katig ng TAPS Coalition ay aming madiin na kinukondina ang pagkilos ng kasalukuyang administrasyon na patuloy na pagsiil sa karapatang pantao at ang kalayaan ng pamamahayag. Una na rito ay ang paghuli at persahang pagkulong sa dating spokesperson na si Attorney Harry Roque at ang pagpasok na iligal sa bakuran ng Kingdom of Jesus Christ na naging sanhi ng pagkasugat ng ilan sa mga inosenteng miyembro na naging marahas ang kanilang pagtrato. Dahil dito, kami, kasama ang lahat ng mamamayan ng buong Pilipinas, ang buong maisog na ayaw sa maduming pamamalakad ng gobyernong ito ay sumisigaw ng suporta upang labanan ang pamamahala ni Bongbong Marcos at ng lahat ng kanyang kaalyado. Lalabas kami at hindi mapipigilan. Mga kababayan, salubungin natin ng masigabong palakpak ang man of the hour, si Attorney Harry Roque. Magandang araw sa aking mga kabayan na mga taga-Pasig. Magandang araw, Pilipinas. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay! Habang narito po tayo, patuloy pong inaatake ng kapulisan at tinitake over ang premises ng KOJC. Di pa man po kumpirmado, narinig ko na po, di umano, na 6 na katao na ang namatay sa paglusog na yan dahil sa paggamit ng tear gas. Ang hindi po natin maintindihan, bakit naggamit pa ng tear gas samantalang voluntaryo namang pinapasok ang 1,500 na kapulisan para na naman 3,000 pala. I stand corrected. 3,000 na kapulisan para lang arestuhin ang isang pastor, Apollo Kibuloy. Pangatlong pagkakataon na po ito na sinalakay nila ang KOJC compound at hinahanap ang pastor Kibuloy. Sa lakalaki-laki naman ng kanilang intelligence span, bakit hindi pa nila nahuhuli ang pastor Kibuloy? Sa aking eksperyensya bilang isang abogado na 34 na taon nang nag-active practice bilang isang litigator sa mga criminal cases, ngayon lang po ako nakakita na simpleng warrant of arrest kinailangan i-serve ng 3,000 na kapulisan, kinakailangan lusubin at kinakailangan i-take over ang property ng KOJC. Nangyayari lang po ito kapag meron ng digmaan at nais na i-confiscate ng isang estado ang pag-aari ng mga kalaban. Ang huling beses po na nangyari ito, na forcibly tinake over ang propiedad ito ng isang simbahan pa ay nung pangalawang pandaigdigang digmaan. Bagamat nung panahon din ni Marcos Sr., nagkaroon din po ng sapilitang pagkuha ng mga media outfits gaya ng Channel 2 at ng Channel 7 na nangyari din po ngayon dahil ang broadcast studio ng SMNI naroon din po sa loob ng KOJC compound. Pero nung panahon ni Marcos Sr., at least hindi niya sinalakay ang mga simbahan. Di gaya ni Marcos Jr. na ngayon, sinalakay din ang simbahan ng KOJC. Di gaya nung panahon ni Marcos Sr.,
ang mga sundalo sa Marcos Jr. na administrasyon. Hindi lang sa pilitang tinake over ang simbahan ng KOJC, binastos pa, inihian ang kanilang kinukonsiderang sacred grounds. At sa pilitang, ipinatigil ang lahat ng pagsamba. At least si Marcos Sr., diktador man siya, nanlabag siya ng karapatang pantao, hindi siya naghimasok sa pananampalataya ng Pilipino. Pilipinas! Ano bang inaantay natin? Mga Pilipino, nanindigan tayo laban sa kalabisan ng mga Espanyol. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Amerikano. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Hapon. Nanindigan tayo laban sa paglabag ng karapatang pantao at korupsyon ni Marcos Sr. Ano pa ang inaantay ninyo? Gusto nyo bang maubos ang lahat ng Pilipino bago kayo gumalaw? Aantayin nyo pa ba na ang inyong mga pamamahay ang sasakalakayin? Aantayin nyo pa ba na ang inyong mga simbahan ang sasalakayin? Aantayin nyo pa ba na ipasara ang lahat ng mga periodiko at mga istasyon ng TV at ng radyo bago kayo magsalita? Tama po, meron tayong social media. At nagpapasalamat ako na yung mga nanood at nag-like nung ating pagtitipon sa EDSA kahapon ay umabot na sa halos kalahating milyon sa aking Facebook Live alone. Pero hindi po sapat na kayo po ay sumasapi sa social media. Kinakailangan manindigan na po sa lansangan bago tayo maubos, bago mabaliwala ang ating karapatang pantao. Dahil isipin niyo po, kung nagawa niya yan sa isang simbahan na napakaraming miyembro na dati ay minamanuhan ng lahat ng politiko para manalo sa isang eleksyon, sino kayo, ordinaryong mamamayang Pilipino, para hindi labagin ang inyong mga karapatan? Huwag na po natin antayin na tayo ay maging biktima. Tayo po'y manindigan na, tama na, sobra na. Nabudol tayo minsan, di na tayo magpapabudol muli. Hindi na po pwedeng nakaupo at nanonood ng kayo sa social media. Dahil isang araw, ang pamamahay nyo ang siyang lulusubin ng gobyernong Marcos Jr. Hindi ko po akalain sa buong talambuhay ko na ako po ay makukulong. Hindi po ako nakulong nung ako'y aktivista laban kay Marcos Sr. Di po ako nakulong nung nanindigan ako laban kay Gloria Macapagal Arroyo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakulong po ako kay Marcos Jr. Di umano, binastos ko raw ang Kongreso. Pilipinas, napanood ninyo ang hearing na 3 beses na 8 oras kada hearing. Ni minsan, wala akong binastos doon. 34 na taon na akong abogado, wala pa akong nakikitang puwes na nagpakulong dahil na-miss ang isang hearing sa 4 na hearing. Di po ako naniniwala na yan ang dahil sa pagbastos. Naniniwala po ako sa samulat-mula, yung investigasyon ng Kongreso, hindi po yan investigasyon sa Pogo. Yan po ay investigasyon kay Harry Roque nang matuluyan ang makulong yan at mapatahimik. Hindi po tayo papayag dahil kung lahat tayo magpapatakot, talaga pong mananatili sila sa pwesto panghabang buhay. Ang sabi ko nga po, huwag niyo na akong ikulong. Patayin niyo na ako dahil doon lang po ako magtatahimik. Habang ako'y may hininga, ako po'y magsasalita laban sa paglabag sa karapatang pantao at pag ang gobyerno po ay hindi nagtutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Ang tanong pa rin, Mr. President, na aking kinampanya noong huling eleksyon at inakyat ang kanyang entablado. Adik ka ba?
Kaya mo bang magpatakbo ng gobyerno? Hindi ko sinasabing adik ka nga. Bagamat ang daming mga ebidensya na, mga confidential informant, isang video na na-authenticate, at isang testigo na nakakita sa iyong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang akin, dahil kinampanya kita at umakyat ako sa entablado, bigyan mo ako ng kasagutan. Adik ka ba ngayon? Dahil kung ikaw ay adik, pwede namang ikay magpahinga na. Pwede namang ikay magpagamot. Wala akong galit na personal laban sa iyo. In fact, ang gusto ko, gumaling ka. Pero itigil mo ang panunungkulan kung hindi mo kayang gampanan ang iyong katungkulan bilang isang presidente. Kaya ba nais mong ikaladkad ang Pilipinas sa gera na wala tayong panalo at wala tayong interes? Dahil ikaw ay napapraning na impluwensya ng pinagbabawal na gamot? Kaya ba hindi ka nakakabigay ng solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at kababaan ng sweldo dahil apektado ang iyong pag-iisip ng pinagbabawal na gamot? Kung ganon, Mr. President, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Naibalik mo na ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero pwede ba? Umaapila ako sa iyo sa pagmamahal nyo sa bayan kung ano pang natitira dyan. Kung ikaw nga ay wala sa tamang pag-iisip, ibigay mo na sa iba ang liderato. Dahil nakasalalay naman po dyan ang buhay ng mga Pilipino. Pero huli na lang po, dahil marami pang magsasalita, at paumanhin po na tayo emotional muna. Pero hindi po tayo pwede magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa mga pangyayari ngayon. Napakahirap po ng buhay. At sa kabila ng kahirapan ng buhay, nandyan pa po ang pagyuyurak sa ating karapatan na para bagang tayo mga hayop na wala ng karapatan. Tingnan nyo na lang po ang magmamalabis na ginagawa nila ngayon sa KOJC. Kung tayo po ay maninindigan laban sa ginagawa sa KOJC, hindi po yan dahil kay Apollo Kibuloy. Yan po ay dahil sila'y mga Pilipino at walang Pilipino na dapat tratuhin na para silang mga animal na walang karapatan. Hindi po tayo nagsasabi na tayo po ay para kay Kibuloy. Tayo po'y naninindigan para sa karapatan ng lahat ng Pilipino na hindi dapat tinatrato na para mga animal na walang karapatan. Gising na mga Pilipino. Gising na hukbong sandatahan na sang-ayon sa ating saligang batas, kayo ay protektor ng taong bayan. Hindi ba ho kinakailangan ng proteksyon na ngayon ng ating mamamayang Pilipino? Nasaan po kayo? Wala pong krimen yan. Dahil nakasaad po yan sa saligang batas. The armed forces shall be the protector of the people. Sino na kayo na magpoprotekta doon sa mga sumasamba sa KOJC compound? Sino na po ang magpoprotekta doon sa mga namatay na nagdadasal sa KOJC compound? Sino na po magpoprotekta sa mga gaya ko na kritiko ng gobyerno na pinapasupil sa pamamagitan ng pagkukulong at pagsasampaan ng kung anong mga kaso na walang ebidensya? Sinimulan na po nila ang paglilitis by publicity laban kay Congressman Pulong, laban kay Atty. Mans na asawa ng ating Vice President, at laban mismo kay dating Presidente Rodrigo Roque Duterte. Hukbong sandatahan. Sino na po ngayon ang mapoprotekta sa sambayanan laban sa isang gobyerno na walang konsyensya at wala sa tamang pag-iisip? Yun lang po. At sana po, bago ang huling lahat, bago na mahuli na ang lahat, manindigan na ang taong bayan at gampanan na ng ating hukbong sandatahan ang kanilang mandato na protektahan ang sambayanang